Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Patay ang isang sundalo habang sugatan ang dalawa pa sa nangyaring engkwentro sa Alamada, North Cotabato. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi. Dead on the spot ang isang sundalo habang sugatan naman ang dalawa niyang kasama matapos tambangan ng riding in tandem sa Sitio Kasambuhan, Barangay Tagbak, Indanan, Sulu, alas 8:15 ng umaga nitong Miyerkules, Agosto 12. Ang biktima ay kinilalang si Corporal Aldrin Wanson, nakadestino sa 45th IB, habang ang dalawa niyang kasama ay kinilalang sina Corporal Wigan at Corporal Jacinto na pawang nakadestino rin sa 41st IB. Base sa investigasyon, pabalik na sana sa 11th Infantry Division Headquarters ang mga biktima sakay sa isang motorsiklo, ngunit sinundan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Agad na nasawi si Wanson habang dinala naman sa pagamutan ang dalawa pang biktima. Na-recover sa crime scene ang 3 basyon ng bala ng .45 caliber pistol at inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pananambang. Habang labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ng isa pang sundalo na nasawi sa enkwentro laban sa mga armadong grupo sa Alamada, North Cotabato hapon itong Linggo, Agosto 9. Na habang nakaburol pa kasi si Corporal Aldrin Rondina, ang kanyang 1 buwang gulang na anak na lalaki naman ay nagkasakit. Nakalaunan ay nasawi rin habang ginagamot sa ospital. Si Corporal Rondina ay nakadestino sa Joint Task Force Zampelan sa ilalim ng 1st Infantry Tabak Division. Nagpabot na ng tulong at pakikiramay ang Filipino Army sa pamilya ng mga biktima. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Nasagip ang 8 umano'y biktima ng human trafficking sa Zamboanga City. Agad na aresto ang 3 suspect. Sa detalye, alamin natin mula kay Jam Nueva. Jam. Yes, Naomi, 8 individual na umano'y biktima ng human trafficking ang nasagip habang 3 hinihinalang facilitator ang naaresto sa joint operation sa Barangay Tituan, Zamboanga City nitong August 11. Ayon sa Philippine Coast Guard, isinagawa ang operasyon matapos ang surveillance sa umano'y backdoor trafficking scheme kung saan sinasabing ginagamit ang mga peking dokumento para makabili ng sea vessel tickets at makaalis ng bansa. Nasagip ang 8 individual at agad na dinala sa DSWD Region 9 para sa assessment at kaukulang proteksyon. Samantala, isinailalim sa investigasyon ng WCPC ang 3 naarestong umano'y facilitator. Maaari silang maharap sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at iba pang kaukulang batas. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng umano'y trafficking operation. Mula Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang isang batas na magbibigay ng libreng internet sa mga estudyante sa public at private higher education institutions. Kasabay nito, bibigyan din ng libreng access sa digital textbooks ang mga estudyante. Sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na sa ilalim ng House Bill No. 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act ay may layunin na ayusin ang tinatawag na inequalities sa access sa learning materials at reliable internet connectivity. Nagsuspinde ng afternoon face-to-face classes sa pampublikong eskwelahan ng Quezon City at Mandaluyong City Local Government. Ayon sa 2 LGU, ito'y dahil sa heavy yellow rainfall warning na inilabas ng Pag-asa. Sakop ng anunsyo ang mga mula sa child school learning systems hanggang sa alternative learning systems. Pero sa Mandaluyong City, pati private schools ay suspendido ang face-to-face classes. Ito'y mula sa preschool hanggang grade 12, kasama ang alternative learning systems. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.